Magandang araw sa inyo mga minamahal na kapatid. Magandang gabi sa mga nasa ibang lugar at early morning din sa iba-iba nating mga kapatid. Purihin ng Diyos na muli tayo ay kakasama at salamat sa Panginoon ay marami tayo ngayon. Tagamat yung iba wala pa rito. At salamat din sa Panginoon sa unang pagpapala na natin natanggap kanina sa Sunday School. Napakaganda at nakakahamon yung ating pinag-aralan na tayo ang ilaw ng sanlibutan. Alam nyo ba na hindi basta-basta yun na sinabi ng ating Panginoon sapagkat napakabigat po ang kalakip na responsibilidad doon. Yung isa sa pinakadakilang nilikha ng Panginoon yung araw. Kaya pag lumiwanag yung araw, nasisikatan yung buong sanlibutan. Pero ang nag-create ng araw, yan ang pinakadakila ang ating Panginoon. At tayo rin, mga kapatid, kung titignan nyo, siya pa mismo ang nag-declare at tayo ang ilaw ng sanlibutan. Diba napakaganda mga kapatid na out of more than 7 billion na tao, ay isa sa mga nasabi na ilaw ng sanlibutan. Kaya napakaganda po mga kapatid na magbigay ng encouragement lalo sa lahat, pribilehiyo, at higit sa lahat na magawa natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. At sa ating pag-aaral, tayo po ay tumayo at ating buksan ang ating Biblia. Isa natin sa Judas chapter 1 verse 3, isang chapter lang yan. Judas chapter 1 verse 3. Sabi po rito, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Buksan din natin sa Galatians chapter 6 verse 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nagasik ng sa kanya'y sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nagasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa makasangbahay sa pananampalataya. Hingin natin ang panalangin kay Sister Nimpa. Tayo po ay manalangin. Ang banal na maibigin sa lahat sa oras nito. Kami po ay walang dumudulog sa inyo sa oras nito na muli po kaming makapakinig ng inyong banal na salita upang magsilbing pagkain po ng aming mga kaluluwa. At dalangin din po namin Ama ang alipin na inyo pong itinayo sa oras na ito, na ang iyong Santong Espiritu po ang siyang manguna at gumabay sa Kanya upang ang mga salitang magmumutawi sa Kanyang mga bibig ay magsilbing pagpapala sa bawat kaluluwa na nakikinig sa amin sa online na ito, at gayon din po sa Facebook na nawa ikaw po ang siyang patuloy na gumawa at tumulong sa mga pangangailangang espiritual ng bawat isa. Kaya dalangin po namin ang iyong patuloy na pagpatnubay at ang patuloy mo po kaming bigyan ng bukas na puso at kaisipan habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Ang lahat ng kami hinihiling sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Amen. Kukunin natin yung pamagat dito sa Galatians 6:9. The danger of growing weary spiritually. Ang panganib ng panghihina sa spiritual. Kanina ay narinig natin yung mga patotoo. At isa sa nabanggit doon na patotoo ni Sister Armela, pag tayo tumatanda, maraming tayo nararamdamang sakit. Totoo po yun mga kapatid. At kasi mayroong tatlong klaseng kapaguran na mararanasan natin o nararanasan. At ito una yung kapaguran sa mga bagay na material. Mayroon tayong kuminsan kakulangan sa mga bagay na material. At kung kulang yun sa ating buhay, nakakapanghina. Kaya mayroon tayong kakulangan sa mga pangailangang material, financial. Kaya kuminsan para bang mahina tayo. Pangalawang kahinaan na tinukoy dito rin sa Biblia, yung kahinahang physical. Kung bata ka pa, malakas ka pa. Pero pag bumarating ka na dun sa middle age, dun na mag-umpisa na may mga yung dati mong lakas ay nag-iiba. At marami ka na ring nararamdaman pagdating mo ng age ng 40 pataas. Marami ka nang nararamdaman. Nasa age 40, 50 pa lang kayo. Paano naman kami? Nasa age of 60 na. Di ba marami? Kaya maraming factors bakit nanghihina ang ating katawang physical. Una, yung pagtanda. Pangalawa, pagkakulangan ng exercise. Pag di ka nag-exercise, manghihina ka. Kasi yung katawan mo, kailangan ine-exercise yan. Pangatlo, yung sa pagkain. Kailangan maingat ka sa pagkain mo. Poor Amen. nutrition. Hindi nangangahulog ang wala kang makain kung hindi yung disiplina sa pagkain. Tapos yung iba naman may mga underlying illness. Pag may mga sakit na, nakakapanghina yon. Kaya kita mo, pag may sakit sa puso, nahirapan siya, nanghihina siya. Pag may masakit naman sa baga, nahirapan din siyang huminga. Mayroong COPD. Kaya makikita natin bawat nararamdaman sa katawan, may epekto. At pagbigay ng kahinaan. Yung iba naman, may kahinaan na sa pag-iisip. Minsan, nahirapan tayong memory, Ako nga, mahina akong tandaan yung mga pangalan, Yung nakikilala ko yung muka. Kuminsan, yung mga kasama namin sa hospital, sa dami nila, kilala ko sila, pero yung pangalan, nakakalimutan ko. Kaya titingnan ko pa yung ID niya, doon ko maalala. Kasi parte yun ng aging process. Ngunit may isang bagay na dito naman tayo, kasi may possibility na darating ito, yung panghina sa buhay spiritual. Kaya nga sabi dito sa ating binasa, sinabi ni Pablo sa Galatians, na sabi niya sa 6:9, let us not grow weary, sabi niya. Hindi niya sinabing if, sinabi niya, let us not grow weary. Sabi niya, while doing good. Kaya ito tinutukoy niya, hindi doon sa physical o material, kundi spiritual. At doon sa aklat ni John, doon sa 3 John chapter 1 verse 2, sabi ni John mismo, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. At bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya dinadalangin ito mga kapatid, yung tatlong kahinaan. At sapagkat ang plano ng Panginoon ay the best. Ang Panginoon ibig niyang the best sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng mga tao. Kaya doon sa Garden of Eden, nung nilikha niya ang tao, mga minamahal na kapatid, binigay niya yung tatlong yan. Amen? Nadama nila lahat yung kalakasan sa mga bagay pang material, physical at spiritual. Ngunit dahil sa pagkahulog sa kasalanan ng tao, pumasok ito.
Kaya ang tao ay kinakailangang magtrabaho, kundi di siya kakain. Kinakailangan siya magsikap. Dati-rati libre lahat yan. Ngayon pumasok ang sakit at kamatayan sa pisikal. Dapat sana ang tao ay mabubuhay ng magpakailanman. At dahil sa kasalanan din, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, mga minamahal na kapatid. Ngayon, kung titignan mo, nung kapanahonan sa Old Testament, at mababasa mo doon sa Genesis, chapter 5, verse 27, ang pinaka matandang tao na nabuhay sa kasaysayan sa Biblia, sino yun? Si Methuselah. Umabot siya ng 969 years. Sipin mo yung 9th century at saka 69 years. At siya yung lolo ni Noah. Lolo ni Noah? Yeah, lolo ni Noah yun, mga kapatid. Pero ang pinagtataka natin, bakit pagdating sa New Testament, ang edad ng tao, tinukoy lang 70 up to 80. Kaya kung nandun ka na sa 60 plus, nandun ka na lang sa last phase ng iyong buhay. Kaya kung nakarating ka ng 80, maminamahal na kapatid, abay, blessing na yun. Blessings na yun. Pero alam niyo mga kapatid, isang bagay na dyan, pag kayo tapat sa Panginoon, kailangan pa kayo ng Panginoon maglingkod sa Kanya, pinapahaba pa yung buhay natin. Ako'y naniniwala ng lubos yan. Na ang Panginoon, nasa Kanya ang buhay at kalakasan, lahat ng pangailangan natin, kaya niyang ibigay. Ang kagalingan ng karamdaman, tulad ng ating sinabi ng ating kapatid, ay pinagkakalob ng Panginoon. Kaya sabi nga, ini-exercise yung divine healing. Kung may sakit ka nga, ang tao, pumunta palagi doon sa hospital o doktor para magpagaling. Pero yung provision nun, yung karunungan ay galing pa rin sa Diyos, mga kapatid. Kaya yung mga doktor na yan ay nakakapagpagaling dahil sa Panginoon din. Kaya titignan natin lahat ng mabubuting bagay galing sa Panginoon. Ngayon, tayo po ay pupunta tayo rito sa ating pag-aralan dito na patungkol naman sa paghihina sa espiritual. Ngayon, ano ang mga dahilan bakit ang Kristiyano kuminsan ay nanghihina sa kanyang buhay espiritual? Alam niyo, maraming dahilan yan eh. Unang-una, syempre, kaya siya nanghihina dahil unang-una yung kasalanan. Pag ang Kristiyano nagkasala, manghihina siya. Totoo yun eh. Kasi ang kasalanan ay sakit ng kaluluwa. Kaya sa physical aspect, pag nagkasakit ka, manghihina ka. Ganon din sa spiritual. Ngayon sa Kristiyano, may tinatawag na sin of commission at saka sin of omission. At sa mga bagay na yon, pag may mga bagay tayong nagawa, nakakapanghina yon. Pero meron akong nabasa nung aking nagme-meditate dito, yung tinatawag na presumptuous sin. At yun ay mababasa natin doon kung pupunta tayo sa Psalms 19:13. Sabi niya, Keep back thy servant also from presumptuous sins. Sabi niya, let them not have dominion over me. Then shall I be upright and I shall be innocent from the great transgression. Sabi niya rito, italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga iyon ng kapangyarihan sa akin kung magiging matuwid ako at maging malinis ako sa malaking pagsalansang. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung presumptuous sin, sa Tagalog, sabi niya, kapalaluang sala. Bakit mayroong patungkol sa pride? Kasi ang presumptuous sin, alam mo na ito'y tama, alam mo na ito'y kalooban ng Diyos, pero deliberately, knowingly, you violate what is understood to be lawful and righteous. So mayroong, willful intent. Sinasang-ayunan mo yun. Alam mo ba na
doon sa sinabi ng ating Panginoon, sinabi niya yung mayroong strong man, yung malakas na tao. Sa loob ng bahay, mayroong malakas na tao. Pag malakas siya, lahat ng kanya ari-arian ay kanyang napag-iingatan. Pero kung may mas malakas na tao na papasok sa kanyang bahay, ano mangyayari? Tatalunin siya at kukunin ang kanyang ari-arian. Mga kapatid, mayroong tatlong malakas na tao sa ating buhay. Una, yung ating sarili. Diba, kontrolado natin ating sarili. At lahat ginagawa natin paraan para ito ay maingatan. Ay natin basta-basta ito mapabayaan. Ngunit, nung dumating ang Diablo, mas malakas sa atin, yan ang siyang tumalo sa sanlibutan. At tayo ay napailalim sa kapangyarihan ng Diablo dahil sa kasalanan. Ngunit dumating ang Panginoon, at ito yung napakaganda, mas malakas siya sa Diablo. At siya naman ay tinalo ang Diablo at tayo ngayon ay nasa pangangalaga at kapangyarihan ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. Sa Panginoon nakamtan natin yung kaligtasan at nakamtan natin yung katwiran ng Diyos. Nasa atin yung katotohanan, amen? Tayo ay naging ilaw ng sanlibutan, asin ng sanlibutan, at salamat sa Panginoon na sa kanyang biyaya tayo nagagagawa ng mabuti para sa kanyang pangalan. Amen tayo mga kapatid. Kaya ngayon, bakit tayo nanghihina? Kasi mayroong mga bagay na pinapapasok natin sa atin. At ito ating pag-aaralan at kung paano naman natin to magagawa ng remedy. Kasi gusto ng Panginoon ibigay sa lahat sa atin yung the best. Amen? This is an individual matter, lalo sa mga Kristiyano. Ngayon, yung mga taong nasa kasalanan, it's about time na ibigay nilang kanilang buhay sa Panginoon. Sapagkat hindi mo kaya namang iligtas ang iyong sarili sa kasalanan. Hindi ka pwedeng hindi mo kaya ang kapangyarihan ng Diablo. Kaya ang Panginoon binigay ang kanyang buhay at mamatay para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng daan. Binigyan tayong kaparaanan upang kung tayo sumampalataya sa Panginoon, tayo magsisi, tayo ay kanyang ililigtas at patatawarin. Amen ba mga kapatid? Ngayon, daragdagan natin, bakit may mga panghihina? Dahil sa kasalanan kuminsan, tayo nanghihina dahil kakulangan ng prayer and meditation. Kakulangan, nagkukulang ka sa dalangin sa Panginoon, nakakapagbigay kahinaan yan. At yung Word of God, hindi lang tatlo yung sa Word of God, kailangan basahin mo, iintindihin mo, i-meditate mo at may application. Ginagawa natin yon hindi lang sa loob ng church, kundi individual basis. Pag nakakaligtan natin yung mga kapatid, meron tayong mararamdang paghihina. Ngayon, sa personal level, meron din mga kapatid, may mga unresolved issues tayo. Yung unresolved trials or suffering, kuminsan darating ang pagsubok. Mga kapatid, ano nangyayari? Nanlulupaypay kuminsan ang mananampalataya. Bakit siya nanlulupaypay? Kasi doon sa dumating na pagsubok sa buhay. Mga kapatid, tatanda natin na yung pagsubok na dumating sa atin ay ibinigay upang ito ay makakayanan. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Kung kasabay ng pagsubok na dumating, bibigyan naman tayo ng daan para ito ay mapagtagumpayan. Amen ba mga kapatid? Napakaliwanag ang salita ng Diyos diyan. Isa pa na nakakapanghina yung disappointment with people. Ayan, kung nagkakaroon tayo disappointment sa ibang tao, sa kapatiran, o kaya minsan sa ating sarili. Sabi niya, ay, hindi ko kaya. Mahina ako. Kuminsan disappointed ka rin. May nakapagsalita sa yung ganito, may mga action na ganyan.
So, nakakadama ka disappointment. Kung minsan, nagkukos yun na ikipanghihina mo. Minsan naman, nakapanghina kasi kung minsan, kino-compare mo yung sarili mo sa iba. So, there's an unmet expectations sa iyong sarili na sa iyong palagay para bang ikaw ay para bang sila mataas, ikaw mahina. Alam niyo ba sa Panginoon tayo pantay-pantay, mga kapatid? Tayo isang anak ng Diyos. Bakit tayo nag-iisip ng gano'n? Bagamat yung respect, lalo na sa mga elders, ay nandun palagi. Sa mga pastors natin, sa mga ministers, sa elders, nandyan yung respect, which is tinuturo yun. Pero mga kapatid sa Panginoon, pare-parehas tayo manggagawa. Amen ba mga kapatid? At higit sa lahat, meron din tayong tinatawag na, ito kasama na ito eh. Unresolved issues with our brethren. Kung minsan may mga nangyari no nakaraan hanggang ngayon, dala-dala mo pa yun. Mga kapatid, that's a burden. Hindi mo na dapat dalhin yan, iwanan mo na yan, patawarin mo na sila, bahala na, pag-pray mo na lang sila. Na yan ang pinakamaganda mga kapatid. At isa pang bagay yung blaming game. Ayan. Blaming somebody for your troubles. Cannot blame anybody else. Kahit may ginawa silang ganyan, kasi binigyan ka ng option o choice ng Panginoon. Kung biniblame ka, o biniblame, mayroong nag-blame o kaya ganito, kung mayroong nangyari sa'yo, huwag mong i-blame sa iba. Kaya iba nanghihina dahil biniblame nila iba. Hindi. Anong sabi? You have to look unto Jesus. Hindi ka titingin sa mga yan. Kaya tayo tinuturuan ng mga bagay na ayon sa salita ng Diyos. Kasi iba na yung kaisipan natin. Hindi kaisipan nung araw, kundi kaisipan natin ay tulad sa Panginoon. So, ito'y ating pinag-aaralan sapagkat dumarating mga bagay na ito. Na tayo maihanda, mga minamahal na kapatid, darating naman kuminsan ng problema. Pagsubok. Hindi matatapos yan habang dito tayo sa lupa. Iba't iba nga lang forma. Iba-iba lang taon, panahon, oras. Depende mga kapatid. At isang bagay din, mabigat yung carnal thoughts. Yung kaisipan natin mga kapatid, diyan gumagawa ang diablo. Ilalagay sa kaisipan natin yung mga negative. Pero tandaan natin, ang Panginoon alam niya lahat ang ating iniisip. Ngayon, kung alam niya ang ating iniisip, ang Panginoon binibigyan tayo ng mas magandang pag-iisip. Amen mga kapatid? Ngayon gusto kong basahin ito sapagkat napakaganda ito na mabasa natin. Saan ba yun nilagay ko notes dito? Dito sa yung pag-iisip natin, dito sa hindi ko yata naisulat dito. Anyway, mayroong siyang sinabi dito sa Biblia. Dito sa Psalms 94:19. Basahin natin. Psalms 94:19. In the multitude of my thoughts, within me, thy comforts delight my soul. Yan, napakaganda mga kapatid. Ano? In the multitude of my thoughts, within me, thy comforts delight my soul. So may comfort na nanggagaling sa Panginoon. Kasi ang diablo, binibigay niya yung negative sa ating pag-iisip, tayo naman ay hindi dapat natin papakinggan yun, mga kapatid. I-rebuke natin yan at tanggapin natin yung comfort na gagaling sa Panginoon. Anong sabi? Finally, brethren, sabi ni Pablo sa Philippians, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. These things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the good of peace shall be with you. So makita yun na kung pinakirito kung ano yung mga bagay na isipin natin, yung totoo, honest, just, yung malinis, lovely, maganda yun, no? Hindi lang si Sister Lovely iniisip natin, kundi yung mga mabagay na magaganda. Di ba?
Ang sarap ngang isipin nga yung mga bagay na magaganda. Kung minsan, hindi natin maiwasan may mga negative thoughts. Kaya, future pa yun, dumarating ating kaisipan yung bagay na masama, mga isip. Iniisip natin yung masama. Kaya kung minsan sabi ng iba, nagkakatotoo. Hindi po mga kapatid. Iyan ay galing sa Diablo. Ngunit, sabi nga, nasa atin yung kaisipan ng Panginoon. Kaya dahil sa pagtuturo ng kanyang banal na salita, tinuturoan tayo kung paano mag-isip. Sapagkat ayaw ng Diyos tayo manghina. Mabigat yata yun pag mag-isip ka ng masama. Amen, mga kapatid? Ngayon, remedy. Ano yung gagawin natin? Minsan, sa loob ng church, para bang naiisip mo hindi ka na-appreciate. Di ba? Bakit? Hindi mo ako tinatawag mag-pray. Bakit hindi ako tinatawag mag-praise? Ba't hindi tinatawag? Mga kapatid, hindi po yun natin ikikinapanghina. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, kahit hindi ka nag-preach, kahit hindi ka tinatawag mag-pray, nakikita niya lahat ng magawa. Nakikita niya lahat ng mabubuting gawa na ginagawa mo sa Panginoon. Mas higit pa yun dun sa nag-preach. Kung yung nag-preach may kakulangan, may kahinaan, o kaya yung nananalangin. Mga kapatid, tayo naglilingkod sa Diyos at higit sa lahat, diyan tayo nagbibigay ng lugod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya, mas maganda gumagawa ka ng sekreto pero nakikita ng Panginoon. Dahil mga kapatid, hindi sa kagalingan ng pananalita, hindi sa kagalingan ng kalaman, kung hindi sa kagalingan ng puso sa harapan ng Diyos. Sapagkat tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. Kaya, anong remedy? Kung mayroon tayong nararamdamang panghihina. Unang-una, nung sabi ng Panginoon dito sa Mateo 11, verse 28, sabi niya, "Come to me, all of you who labor and heavy laden." Sabi niya, "And I will give you rest." Alam mo, yun ang isa sa pinakamaganda na sinabi mismo ng Panginoon na sabi niya rito, magsiparito kayong lahat. Sabi niya, na nangabibigat ang lubha. Kay aking papaghingahin. So mayroong naghihintay na kapahinga ng galing sa Panginoon. Alam mo, lahat ng dumarating sa atin, hindi natin kinagagala kung ito'y lalo na pag hindi mabuti. Diba? Sino bang nagagalak doon? Pero kalakip na yan sa ating buhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Na may darating na mga pagsubok, may darating na mga tukso, may darating na kahirapan sa atin. Pero mayroong imbitasyon ang Panginoon. Sabi niya, halika, magsiparito kayo sa akin. That's the greatest invitation, hindi lang sa lahat ng Kristiyano, kundi sa lahat ng tao. Sapagkat maraming nabibigatan sa kanilang buhay dahil sa kasamaan, kasalanan. Ngayon, mga kapatid, yung burden ng kasalanan, kaya naghihirap ang sanlibutan, kaya may kaguluhan. Hindi matatapos yan. Matatapos na lang yan pagdating ng Panginoon. Matitigil yan. Ngunit, binibigyan na lahat ng tao ng dakilang imbitasyon na lumapit sa Panginoon. Magsiparito kayo lahat sa akin. Sabi niya kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha at kayo aking papagpahingain. Alam niyo ba, kahit kung minsan sa tingin mo wala kang problema, lumapit ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Hindi lang sa yung para sarili, ilapit mo rin yung iba. Diba napaganda yung mga kapatid na ilapit mo rin iba. Sapagkat alam mo na yung mga iba mayroon dinaranas na mga hirap o problema o kapagsubukan. There's a burden of sufferings and trials and temptation, mga kapatid. Meron burden na nasa atin, sa ating pamilya. May burden sa loob ng church. May burden ang mga ministers, pastors, lahat meron tayong burden. Ngayon sabi dito sa verse 29,
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Sabi sa Ingles na, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Alam mo, bilang Kristiyano, anak ng Diyos, bilang manggagawa, mga kapatid, dapat pasanin natin yung pamatok ng Panginoon. Alam ba, ano ba yung pamatok? Yung kung naging example dyan, yung nilalagay sa likod ng mga hayop nun sa Israel nung araw, at ito'y hinihila para mahila yung mga load o yung kariton, parang yung mga baka, kalabaw. Pero sa atin, yung yoke na sinasabi o pamatok ay sinasabi rito na magaan. Sa verse 20, malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pamasan. Ngayon, anong ibig sabihin ng Panginoon dyan? Kinakailangan natin na mayroon tayong puso na mapagpakumbaba. Kasi sabi ng Panginoon dito sa ating binasa na pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Alam mo ba yung pamatok na inilagay sa atin ng Panginoon? Na pagkatapos na gawin niya ang kanyang ministry dito sa lupa, siya ay namatay. Pinahirapan siya namatay at siya nagtagumpay. Mga kapatid, siya ay submissive. Mayroon siyang full submission sa kalooban ng Diyos Ama. Nawa, ganoon din tayo mga kapatid. Na sinasabi rito, you learn from me, you have to learn from Christ. Humble and submissive. Surrender your life. Sabi niya kasi, sabi rito sa ating binasa, masusumpungan ninyo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Yan ang pag-aralan natin mga kapatid, na tayo maging maamo at mapagkumbabang puso sa Panginoon. At kung iyon ang ating magiging ugali at buhay, ganun din tayo sa ating mga kapatiran. Diba mga kapatid? Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Paano magiging magaan ang pamatok ng Panginoon? Alam mo ba na doon sa Jeremiah, basahin natin yung rito sa sinabi ng Jeremiah 6:16 para maintindihan natin dito. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ito mga kapatid, sinasabi rito. Kaya, yung pamatok ng Panginoon ay magaan at malambot. Bakit mga kapatid? Sapagkat binibigyan tayo ng kanyang biyaya. Amen. Sa pamagitan ng kanyang biyaya ay magawa natin ang kanyang kalooban. Saan niya binibigay ang biyaya ng Panginoon sa atin, yung grace of God? Sa ating puso. Upang ating puso ay mayroong kakayahan na gawin yung kalooban ng Diyos. Na saan nanggagaling yung pagsunod? Sa puso. Sumusunod lang naman yung katawan eh. Kaya kung hindi ka masunurin, ang puso mo ay hindi masunurin. Ganun lang kasimple yun mga kapatid. Dahil ito ang sinasabi rito na sa Jeremiah 6:16 na sabi rito na stand in the ways and see and ask for the old path where the good way is and walk in it, then you will find rest for your souls. So, yun po yung pinakauna, kailangan tayong lumapit sa ating Panginoon.
Pangalawa, dito po tayo sa Jude chapter 1 verse 3, doon sa ating binasa kanina, nasabi po rito, mga minamahal, samantalang ako'y totoo nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan magpakailanman sa mga banal. Dito sinabi ni Judas, mga kapatid, dalawang bagay. Nung siya ay nagsumulat dito na kailangan nating makipaglagang masikap, unang-una saan? Sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Amen? Concerning our common salvation. Yung unang-una, we have to work our salvation with fear and trembling. Kasi kung di mo yan pinagsikapan, mga kapatid, na i-work out sa Panginoon, manghihina ka. Amen? Yan ang number 1 dyan. Tapos yung pangalawa, na tinukoy dito sa verse 3, makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So, unang-una, yung we have to work out our salvation with God, kailangan mga kapatid, mayroon kang regular time sa Diyos, sa Kanyang banal na salita. Tandaan natin yon. Kasi yung pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Alam natin yun sa Mateo 4:4. Sabi ko palagi, 3, study, meditate, and apply. At napakahalaga mga kapatid, huwag nating kakalimutan yung prayers in the Holy Spirit. Tayo mananalangin sa Espiritu Santo. Hindi tayo nananalangin lang para sa atin, kundi nananalangin tayo Espiritu Santo na siya maggabay sa ating pananalangin upang maidalangin natin ang mga bagay na hindi natin nalalaman, kundi nalalaman ng Diyos. Maidalangin natin yung kanyang kalooban na hindi pa natin nalalaman. Ano pa? We have to work out your salvation. Mga kapatid, napakalaga palagi yung regular na pag-attend sa fellowship. Amen? Kasi sa loob ng church, nagbibigay palagi ng encouragement, kalakasan, pagkain. Nandyan yung presensya ng bawat isa. Napakaganda yun. Nandyan yung presensya ng Espiritu Santo. Kasama natin ang Panginoon. Kaya napakalaga yung tayo'y regular na sa fellowship. At sabi nga, mas maigi nga yung nasa loob ka ng bahay ng Diyos kaysa 1,000 araw nasa labas ka. Mas maigi 1 araw. Kita mo yun na hinambing doon? 1 araw nandito ka. Hindi mo maiko-compare yung 1,000 araw nasa labas ka. Na hindi mo kasama ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, there's too much gain to lose. Blessings, palakas, encouragement, inspiration, yung godly influence, mga kapatid. Mababayaran ba yan ng salapi? Ng oras? Sabi rito, we have to contend for the faith. Ngayon, pag faith, inisip mo yung sarili mong panampalataya, but it's more than that. The faith of the gospel. Mga kapatid, sapagkat ito yung regalo ng Diyos sa atin. Nandyan yung katotohanan, nandyan yung katwiran ng Diyos. Hindi natin binabaliwala yan. Kaya habang tayo nag-aarang salita ng Diyos, higit tayong napapalapit sa Panginoon, higit tayong napapalakas, at nandyan yung kauhawan, nandyan yung taggutom sa pamagitan ng kanyang banal na salita na binibigay sa atin, kaya hindi tayo nagsasawa. Alam mo ba yung convention? In one day, 4 na preaching yan. Nakakapagod physically. Lalo na pag nasa online ka at kulang yung mahinang internet, hindi kumpleto yung preaching. Di ba? Paano? Sila nandun physically, naintindihan nila lahat. Paano naman tayo dito? Di tayo'y kulang sa pagkain. Nandun na sila sa dessert. Hindi na natin natikman yun dahil naputol So makita natin doon, no? But it takes sacrifice. Kailanman di nagkulang ang Diyos sa atin. Kaya
Napakahalaga mga kapatid. Ngayon, yung faith of the gospel, binibigyan tayo ng pribileyo, kakayahan na ipamuhay. Ito is fit for the Christians to live a holy life. Amen? Kaya ito'y pinaglalaban natin to na tayo mamuhay na banal sa panahong kasalukuyan. Kaya kung nasa ating kaisipan ni Kristo, binago yung ating puso, dapat lang na ipaglaban natin ito para hindi tayo manghina. At sapagkat nasa atin tayo malakas. This is fit for preaching, fit for teaching, fit for life. Amen? At tayo bilang magkakapatid, nung nakita natin yung katotohanan, kaya tayo nag-aaral, nagkakaisa tayo. Amen? Sa katotohanan. Alam mo ba, bakit yung mga Pariseo hindi nila tinanggap sa Panginoon? Kasi meron silang sariling katwiran. Pero yung katwiran na ibinigay ng Panginoon sa kanila, hindi nila ito tinanggap. Kaya sa lahat ng nagsitanggap, sa Hudyo at sa mga Gentiles, pinagkalooban sila, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya tayo anak ng Diyos. Dapat lang na itong gawin. So we have to live, love, and obey. Ito ang pinakamaganda dyan. Para hindi tayo maghina espiritu. At it takes an individual, it takes a Christian by heart. Not only by mouth, not only in thinking, pero talagang meron kang dapat resolve na gawin ito. Na sa New Year na ito, sa tulong ng Panginoon, tulungan mo Panginoon na ito ay aking magawa. Mga kapatid, magkaroon tayo ng karanasan last year, mga nakarang years, may mga time na tayo ng hina, may mga time na nalupay-pay tayo. Itong taon na ito, magandang pangako ng Panginoon. Let us not be weary. Huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Pangatlo mga kapatid, you have to avoid isolation. Pag nararamdaman mo yung panghihina, o mayroon kang pagsubok o problema, huwag mong ilayo yung sarili mo. Huwag mong i-isolate yung sarili mo, lalo na sa Panginoon, sa mga kapatiran. Sapagkat, pag ginawa yun, dinidisconnect mo yung sarili mo sa Panginoon. Amen? At sa kongregasyon, lalo kang mapapagod sapagkat ikaw nagdadala mag-isa. Amen? Dinidisconnect mo yung communication, dinidisconnect mo yung sarili mo. Samantalang kailangan tuloy-tuloy yung biyayang umaanos. Tuloy-tuloy yung tulong. Kinakailangan natin lahat yan. Kaya nanghihina tayo o hindi, kaya malakas tayo hindi. Tuloy-tuloy yan. Hindi kung malakas na tayo, hindi na natin kailangan ng iba, hindi na kailangan ng Diyos. Hindi mga kapatid, tuloy-tuloy yan. We have to stay connected to the Lord. Mga kapatid, nakakonect tayo palagi. We have to stay connected so that the Lord can provide us encouragement. Sa loob ng church, binibigyan tayong practical encouragement, support. Nandyan ang mga kapatiran, patuloy na nanalangin sa bawat isa. Merong devotional prayer, dinadalangin natin ang bawat isa. Family devotion, congregational devotion, prayer meetings. Alam niyo ba yung mga kapatid, alam mo ba kung bakit tayo nag-i-exist dito sa abroad? Maraming nananalangin sa atin. Maraming sumusuporta at higit sa lahat ng Diyos. Habang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, I believe na ang ating gawain dito, bagamat wala tayo sa physical fellowship, pagpapalain ng Diyos. Sapagkat hindi maigsi ang kamay ng Panginoon, na hindi tayo pagpalain. Alam niya na gumagawa ka ng mabuti para sa kanyang pangalan. Ba't di kanya pagpapalain? God is a God of justice. He's fair. Hindi unfair ang Panginoon. Alam niya
yung ating kalalagayan, bawat isa. Alam niya yung ating kakulangan, kahinaan. But, see, hindi ito maging dahilan tayo ay manghina. Doon sa binasa natin kanina doon sa nabanggit ko kanina, pero ulitin ko ulit. Doon sa Psalms 94:19. Sabi po, basahin natin ulit, mga kapatid. Nabanggit ko yung kanina. At sabi po rito, sa karamihan ng aking mga pag-iisip sa loob ko, ang iyong mga pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. So, ulitin ko yun na ang Panginoon, alam niya lahat yung ating mga iniisip. Bago man lang nating isipin, bago man lang yung motivation natin, yung intents, the purposes in our heart, lahat ng plano, lahat ng decision, alam ng Panginoon yan. Kaya nga yung mensahe natin last Sunday, if the Lord wills, kung luluobin ng Panginoon. So, doon sa ating pag-iisip, mga kapatid, kaya magkaroon tayo ng disiplina sa pag-iisip. At isipin natin yung mga bagay na mabuti, yung mga bagay na patungkol sa spiritual. Most important and foremost, mga kapatid, na ito yung ating unahin. Kaya sa ating mga decision, mga plano, nauuna muna yung pang-spiritual. Kaya sabi niya, hahanapin mo muna yung karya ng Diyos, ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay idaragdag sa inyo sapagkat ito ay napakahalaga. Ngayon ang Panginoon ang siya magbibigay ang tutulong sa atin, lalo sa ating mga plano. Kasi sa plano natin, maaaring hindi ito magtagumpay. Ngunit kung ang Panginoon ang siyang nag-guide sa atin at siya nagbasbas, tiyak ang katagumpayan dyan, mga kapatid. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang umpisa hanggang sa huli. Ang diablo, mga kapatid, dinideceive. Niluloko tayo, dinideceive tayo sa ating kaisipan. Kaya kuminsan nagdadalawa yung isip natin. Mga kapatid, pag para sa Panginoon, hindi tayo magdadalawang isip. Kailangan positive tayo doon, unang-una, kung ito'y ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, kung ito'y nakapagpalago sa atin, nagbibigay ng way para tayo mag-grow spiritually. At higit sa lahat, kung ito'y hindi magbibigay daan na tayo manghihina. Kaya mga kapatid, ang magandang decision, that is the fulfillment of prayers at saka yung hinihingi mo yung kalooban ng Diyos, ay napakaganda sapagkat nagbibigay kagalakan sa atin. Alam mo ba na lalo ka nagbibigay ng encouragement sa atin na higit pa tayong lumapit sa Panginoon. Sapagkat napakaganda pala ng plano ng Diyos sa atin. Mga kapatid, napakaganda. At sa kabila ng mga pagsubok o problema dumating, hindi makapagbigay kahinaan sapagkat kung naalala niyo yung kinakanta natin na count your blessings, mga kapatid, na sa kagitnaan dumating sa atin. Bilangin mo yung blessings na ibigay ng Panginoon sa iyo mula sa nakaraan hanggang sa ngayon. Hindi mo maihahambing, mga kapatid. Saan? Sa dinaranas mo ngayon, mga kapatid. Bakit? Maihahambing mo ba yung kaligtasan? Hindi mo maihahambing yan. Kung patungkol lang sa mga bagay na material, hindi mo maihahambing yan. But sometimes, kaya nanghina ang Kristiyano sapagkat na ko-compromise ang kanilang kaligtasan. Bakit? May mga nagbabackslide. Di ba? Kino-compromise yung kaligtasan. Hindi iniisip yun eh. Ngunit bumigay, mga kapatid, sa bulong ng diablo. Yun, isang bagay dapat natin makita rin, mga kapatid, na pag dumarating ang mga bagay na para bang hindi karaniwan sa ating buhay. Kasi yung habang lumalapit tayo sa Panginoon, tayo lumalago sa ating panampalataya. Lalong bumibigat ang pagsubok. Sangayon ba kanya, mga kapatid? Lalong bumibigat
yung pagsubok na nasa iyo, kakaiba doon sa pagsubok sa iba mong kapatid. Alam mo kung bakit? Hindi kayo parehas ng level ng pananampalataya. So bibigyan siya ayon sa level ng kanyang pananampalataya, ganon din sa iyo. So the more you are matured spiritually, the more yung pagsubok sa iyo mabigat. Kasi kaakibat lang doon sa, halos kaparehas lang doon sa iyong kakayahan. Ibig sabihin makakaya mo. Ganon din kung yung pagsubok doon sa isa ay mahina dahil sapagkat halos doon lang sa level ng kanyang pananampalataya. Ngayon, hindi naman natin sinasabihan mas mabigat yung aking pagsubok kaysa iyo. Hindi kasi God is fair, mga kapatid, na ibinibigay yun ayon sa iyong pananampalataya. Doon sa kalalagayan niya, yun ang kaya niya. Alam na ibigay yun sa iyo, sa kanya, hindi niya kakayanin. Hindi po pwede yun. Ngayon, mga kapatid, isang bagay lang dapat natin makita. We always have to look in God's eyes, in God's way, kung bakit ito dumarating sa atin. Kasi minsan tayo naman ang gumagawa ng problema sa ating buhay. Bakit? Tayo nag-create ng sarili natin problem. Which is, it's outside ng ng Panginoon yun. Ikaw gumawa ng sarili mong problema, tapos manghihina ka. Isa yun. Kasi kung ano ang itinanim mo, sabi rito sa ating binasa, no, yun din ang aanihin. Kaya huwag tayong magtatanim ng mga bagay na magkakaroon tayo ng problema. Magtayong tayo ng bagay na ayon sa katwiran ng Diyos para tayo ay magkaroon ng blessings, hindi problema. Amen, mga kapatid. Ngayon, sasabihin mo, hindi ko kasi alam. So, hindi natin alam. So, kung iyan ang magiging reason mo, doon yun ang paninindigan mo dahil hindi mo alam. But sometimes, tinuturuan tayo, we have to be patient. Dapat merong perseverance. Dapat kang manalangin mo at maghintay ka ng panahon ng Panginoon. Doon sa Galatians, basahin natin ito sa Galatians. Ito sa ating binasa sa chapter 6. Ito sa verse 8. Sapagkat ang nagasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. That is about selfishness. Pang-sarili lang. Pang-sarili. Hindi ko sinasabi na yung mabuti. Ang sinasabi rito ay mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, na mag-aani ng kasiraan. Dapat ang nagasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At sabi po rito sa verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga himagod. Mga kapatid, tandaan natin yung motivation. Number 1, yung motivations of the heart. Ano ang motivation mo rito? Para yung sarili, para sa Panginoon, para sa kapatid, para sa kapamilya, para sa lahat. Kailan sabi nga rito, ikaw ay huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti. It's about goodness. Kaya nga yung pinag-aral natin, bakit sinabi ng Panginoon kayo ang ilaw ng sanlibutan, salita ng sanlibutan, sapagkat yung kabutihan nakikita sa iyo. Alam mo yung Diyos ay mabuti, salita niya ay mabuti, binigay sa atin yung lahat. Binigay ng Panginoon. So tayo yung tinanggap natin ay ibibigay din naman natin. Amen ba mga kapatid? Kung minsan iniisip lang natin yung mga material na bagay. Number 1 dyan, yung spiritual. Na dapat makita nila si Kristo sa ating buhay. Amen mga kapatid? Dapat makita nila yung itinuturo natin na ito'y totoo nga na nagkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Ngayon, kung minsan, meron tayong, kasi magkaroon din tayo ng critical thinking, na tinitimbang natin ang lahat. That's why titimbangin natin lahat, yung ating actions, saka ating mga salita. Decisions natin nandiyan lang. Tinitimbang yan eh. But we have to weigh according to God's will. Napakahalaga yan. Na marami kang tatanungin dyan. May criteria na dapat masagot dyan.
ito ba'y kalooban ng Diyos? Tulad ng sabi natin kanina. Ito ba'y para sa akin? Napagbigay ba ito ng kapayapaan sa akin, kagalakan at kalakasan? At ito pa'y magbibigay ng magandang patotoo? Diba, mga kapatid? At napagbigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Paganda yung mga bagay na may moral lesson dyan na yung mga decision natin sa nakaraan. Binigyan tayo ng bagong vision na ito ngayon ang gagamitin natin. Kasi alam na natin, nagkaroon na tayong karanasan sa nakaraan. But this time, mas maganda sapagkat ito binigay sa iyo ng Panginoon. Alam mo ba na binibigay sa iyo ng Panginoon ay mabuti. Sabi nga ko palagi kuminsan, bakit dumating sa akin yung pagsubok? Bakit dumating sa akin yung problema? Bakit dumating mga bagay na ito? Yung pala, gusto ng payo na higit na makilala mo pa ang Panginoon at makilala mo rin ang iyong sarili. Gusto ng payo na makita mo yung spiritual standing mo. Are you really a Christian? Totoo ka ba? So, lahat ng mga bagay na ito ay pinaparating ng Panginoon sapagkat ibig niyang makita mo ito. Sabi nga nila, unless na magkaroon ka ng karanasan sa Panginoon in all these things, wala kang maipapatotoo. Kaya, pag dumating ka sa bagay na narating mo na ito na nagtagumpay ka, tulad ni Pablo. Alam mo si Pablo, pareseo siya, pero sa pagsunod sa lahat, sabi niya walang kapintasan. Pero nung dumating ating Panginoon, nakita niya na wala palang kabuluhan lahat. Kasi yung katwiran niya, katwiran ng mga pareseo. By the letter. Nung dumating ang Panginoon, ipinakita sa kanyang kalalagayan. Ito yung katwiran niya ngayon ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Si Kristo lahat ang naging dahilan. Kasi sa Old Testament, puro sa kanila. Yung ginagawa nilang pagpunta sa templo, pagdadalangin, mahabang panalangin, yung mga bagay na sacrifices, okay na sa kanila yun. Maraming tao hanggang sa ngayon. Di ba? Sama ka sa ganito, sama ka sa procession, punta ka sa church, kung saan-saan ang magagawin mo na ritual. Mga kapatid, lahat ng mabagay yan, kung wala, hindi mo gagawin sa paaning Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang ebanghelyo, baliwala. Kung hindi ka ligtas lahat yan, baliwala, mga kapatid. So magkakaroon lang kagandahan yan kung ikaw ay ligtas. Ngayon, basahin natin ito yung 2 Corinthians chapter 4. Dito sa verse 16. Sabi niya, 2 Corinthians 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Kita mo yung physical, pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. So nakita natin mga kapatid, tumatanda tayo physically, nagkakaedad, nanghihina, pero yung pagkataong loob, ito ang kabaliktaran. Nawawala yung kahinaan, lalong lumalakas. Ito yung sinasabi ni Pablo, ang aking pagkatalo ay nababago sa araw-araw. Lumalago, mga kapatid. Ngayon, bakit? Verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapigatian, magaan. Magaan, sinabi ni Pablo. Kung titignan mo, mabigat yung dinanas ni Pablo sa lahat ng kanyang paghihirap dahil sa Ebanghelyo, na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ngayon titingnan natin maigi at hihimayin natin yung verse 17. Mga kapatid, tandaan nyo na mayroon tayong kabighatian. Mayroon tayong trial suffering na dinaranas sa oras na ito. Lahat tayo mayroong problema, mayroon tayong kailangan. Hindi na natin sasabihin lahat, personal yan.
Alam ng Diyos yan. Ngunit mga kapatid, ang sabi rito, sandali lamang. Bakit sinabing sandali? Tingnan nyo kanina, sabi ko, yung pinakamatandang tao na nabuhay sa Biblia ay 969 years. Tayo mabubuhay lang maximum kung lulobin ng Panginoon up to 100. Kung tayo mabubuhay up to 100. So, in comparison sa 969 years sa 100 years, 9 times, di ba? May gate. Sandali lamang yan. Ngayon, bakit sandali? Titignan nyo ang timbangan. Dito ginawa ni Pablo ang timbangan eh. Ito ang kanyang kapigatian at ito ang bigat ng walang buhay na walang hanggan. Tignan nyo yan. Yung kapigatian, sandali lamang. Nandito. Buhay na walang hanggan, kukompare mo ba yun? Dinandun yung buhay na walang hanggan sa taas. Doon mo titignan yan para hindi ka manghina. Amen? Kaya hindi ka tumitingin sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, yung nararanasan mo ngayon, kung minsan nakapokus ka dyan, kaya ka nanghihina. Nakapokus ka sa mga bagay na pangailang material, physical. Hindi masama na magtumingin. Pero sabi niya, hindi sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, mayroong mas mahalaga kang dapat titignan. Amen? Kundi sa mga bagay hindi nakikita sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. So may katapusan. Dapat ang mga bagay na hindi makita ay walang hanggan, mga kapatid. Di ba? Napakaganda yung tinuro ni Pablo rito. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat na sa Panginoon, mga kapatid, mayroong palaging katagumpayan. Sa Panginoon, mayroong solusyon. Sa Panginoon, mayroong pag-asa. Ngayon, isang bagay din na ibinigay dito. Na kung minsan sabi nga nila, bakit napakahirap ng mga iba na sumunod? Kasi hindi pinapangaral ito yung sinabi ng Pablo. Dito sa, ito'y kabisado lahat ito ng mga Kristiyano. Kabisado nyo ba? Philippians chapter 4 sa verse 13. Anong sinasabi ni Pablo doon? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Anong sabi doon? Marunong ang magpakababa, marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan. At maging sa kagutuhan, at maging sa kasaganaan, maging sa kasalatan. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Kaya sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Mga minamahal na kapatid, kung may pinapagawa ang Panginoon sa atin, anong sasagutin natin? Di ba? Palagi tayong amen. Pero hindi mo magagawa yan ng basta amen lang. Magagawa mo yun dahil sa kalakasan ibinibigay ng Panginoon. Pag mayroong ipinapagawa ang Panginoon sa iyo, binibigyan ka rin ng kalakasan na magagawa mo yan. Amen ba mga kapatid? Hindi ka makapagpayag ng salita ng Diyos kung walang kapangyarihan ng Panginoon na tutulong sa iyo. Hindi ka makakapag-ngaral, hindi ka rin makakasunod, hindi mo rin pwedeng maipamuhay ang mga ito kung walang kalakasan nangyayari sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sa pagtulong sa anumang paggawa ng mabuti, alam ng Panginoon yung kakayahan ng bawat isa. Amen mga kapatid? Yung kakayahan. Binibigyan tayong kakayahan na gumawa para sa Panginoon sa mabuti. Binibigyan tayo ng kakayahan na gumawa ng mabuti sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa mga nasa labas. Ibig ng Panginoon na hindi tayo manghina. Ibig ng Panginoon na hindi tayo manglupaypay. Ngayon, sa mga nanglulupaypay, lumapit tayo sa Panginoon. I-renew natin, maghumingi tayong kalakasan ng gagaling sa Diyos.
Kaya, mga kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y anak sa kaharian. Tayo'y tinawag ng Panginoon sa kanyang dakilang panawagan na kung tayo maging anak ng Diyos, tayo kanyang lingkod, dapat gawin natin ay sagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya ito po yung maigsing mensahe at pinapasalamatan natin Panginoon. Tinataas. God be the glory. Tayo po lahat sa'y manalangin at habang tayo'y